Buksan nawa ng Diyos ang ating mga kaisipan sa araw na ito. Sa darating na panahon, ang lahat ng tao ay sapilitang tatatakan sa kanilang kamay o sa noo ng tatak ng halimaw. Tanda ng kanilang pagsailalim sa kapangyarihan ng halimaw at ng Antikristo. Pahayag 13, versikulo 16 hanggang 18. Sapilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Ito po ang totoo. Kilala ng Diyos ang mga tunay niyang anak dahil sa taglay nilang tatak. Gayon din naman, nais ni Satanas ng mga tao ay mabigyan niya din ng sarili niyang tatak upang maipasailalim ito sa kanyang kapangyarihan. Ang katuparan ng propesiyang ito ay narito na at kasalukuyang inihahanda. Nais ng halimaw na tatakan ang lahat ng tao ng kanyang tatak sa kamay at noo. Subalit hindi sila makapagbigay ng kanilang buong puwersa sapagkat may isang kapangyarihang higit kesa sa alinmang kapangyarihan, ang banal na Espiritu ng Diyos. Oo, ang banal na Espiritu ng Diyos ay ang kapangyarihang nasa lahat ng mga anak niya. Ito ay ang tatak na ikaw ay anak ng Diyos. At habang narito pa sa mundo ang mga anak ng Diyos, taglay ang banal na Espiritu, ay hindi pa makakapanaig ang buong puwersa ng kasamaan. Subalit sa pagbabalik ng mahal nating Panginoong Hesukristo upang kunin ang lahat ng kanyang hinirang, ay kahabag-habag ang sasapitin ng lahat ng mga maiiwan. Ang lahat ng taong walang banal na espiritu sa kanilang buhay, natanda na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, ay dadanas ng lahat ng uri ng kapigatian. Ang pahayag sa Biblia ang nagsasaad ng mga nakakakilabot na sasapitin nila. Ang tanong, bilang anak ng Diyos, ang banal na Espiritu ba ng Diyos ay nasa sayo na? Ano ba at sino ba ang banal na Espiritu? Una, ang banal na Espiritu ay ang ipinangakong sugo ng ating Panginoong Hesus. Juan 14, versikulo 15 hanggang 18. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ang Espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay mananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwanang tulad ng mga ulila. Ako ay babalik sa inyo. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay templo ng banal na Espiritu. Mamumuhay siya sa atin at mararanasan natin ang kanyang mga bunga at ang mga kamangha-mangha niyang gawa. Galatia 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang bunga ng Espiritu ay resulta ng kanyang presensya sa ating buhay. Nararanasan mo ba ang mga ito? Kung oo, ay nasa sa iyo na ang banal na Espiritu. Subalit kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa pita ng laman, ay hindi mo pa natatanggap ang banal na Espiritu ng Diyos. Galatia 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito:
pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim ng sama ng loob, pagtatalo, paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampihan, mga pagkakababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ikalawa, ang banal na Espiritu ay ang tatak ng lahat ng tunay na anak ng Diyos. Efeso 1, versikulo 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ang nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kilala ng Diyos ang mga tunay niyang anak dahil sa tatak na kaloob sa kanila. Ang tatak na yan ay ang banal na Espiritu. Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, versikulo 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Ipanalangin natin na tayo man ay pagkalooban ng banal na Espiritu bilang tatak natin na tayo nga ay sa Panginoong Hesukristo. Ikatlo, ang banal na Espiritu ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Sa mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 14 hanggang 16, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang ating pagiging bagong nilalang ay nilalakipan ng tanda. Ito ay ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ito ang tanda na tayo ay tunay na anak ng Diyos na makapapasok sa Kanyang kaharian. Juan Kabanata 3, versikulo 5. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa aking kaharian." Kung ikaw ay anak ng Diyos, pakanasain mong makasunod sa kalooban ng Diyos at hilingin mo ang presensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Dahil kung wala pa sa iyo ang Espiritu ni Kristo, ikaw ay wala pa kay Kristo. Mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kung nasa sa iyo na ang banal na Espiritu, ay mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit kung wala pa at gusto mong sumaiyo ang banal na Espiritu, mangyaring sumunod ka sa panalangin ito. Ang kinang mong ito ay iyong panalangin. Makabubuting dasalin mo ito ng buong puso bilang mataas na panalangin mo sa ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagsisisi ng taos-pusong pagsisisi sa lahat ng mga karumihan at kasalanang nagawa ko mula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako. Tinatanggol ko din po sa Hesukristo bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hindi po ako karapat-dapat, subalit gaya ng iyong sinabi na ang sino mang sumasampalataya sa iyo ay maliligtas. Sumasampalataya ako sa iyo, Panginoon,
Ito ay biyaya mo hindi ayon sa aming mga gawa, kundi ayon sa aming pananampalataya sa iyo at ayon din sa pag-ibig mo sa amin. Tinubos mo ang lahat naming mga kasalanan at ang iyong dugo ang iyong binayad para sa aming kaligtasan. Napakadakila mo po, Panginoong Hesus. Tanggapin mo po ako bilang iyong anak. Isugo mo din po sa akin ang sugo mo na magiging gabay at tagaliw sa akin, ang iyong banal na Espiritu, upang ako man ay maging tunay mong anak. Pinapapasok ko po ang banal mong Espiritu sa aking buhay. Ikaw po ang maghari sa akin mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa iyong pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. At sa pananampalataya mo, tatanggapin mo ang kaloob na Espiritu Santo na ipinangako sa lahat ng kanyang mga anak. Mararanasan mo ang mga kamanghamanghang bagay kung ito ay nasa sayo na. Ito ang susunod nating aalamin ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. Purihin ang Panginoong Hesukristo.